Formal na isinagawa ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang groundbreaking ceremony para sa isang school building construction sa probinsya ng Sulu, habang isang bagong one-story school library at mga bagong ayos na classroom naman ang itinurn over sa ilang paaralan sa Cotabato City. Ang kwentong suporta sa edukasyon mula kay Mark Uy. Sunod-sunod ang ginawang turnover ceremony ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa mga infrastructure development projects sa mga paaralan sa Sulu at Cotabato City. Noong Nobyembre 7, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa 2-story, 4-classroom school building at isang covered court na may bleachers at entablado sa Kansipat Elementary School, habang isang 1-story, 2-classroom building naman ang inaasang itatayo sa Rasul Elementary School sa ilalim ng School Division Office of Sulu. Ang mga proyektong ito na nagkakahalaga ng 25,115,913.14 centavo ay pinondohan mula sa Special Development Fund 2023 ng General Appropriations Act of 2025. Samantala, sa Cotabato City, isinagawa noong Nobyembre 5 ang turnover ceremony para sa bagong repair ng school building at 6 na classrooms sa Notre Dame Village National High School at Notre Dame Village Elementary School. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 4,732,930 pesos at pinondohan sa ilalim ng GAAB 2024. Isang one-story school library ang itinurn over sa Tamontaka Central Elementary School, habang isang bagong ayos na classroom naman ang magagamit na ng mga mag-aaral sa Don Isero Elementary School. Ang mga proyekto ay may kabuang halaga na 6,929,810.50 centavo na pinondohan rin sa ilalim ng GAAB 2024. Layunin ng pagsasaayos at pagtatayo ng mga silid-aralan na magbigay ng ligtas, maayos at komportabling paligid para sa mga mag-aaral at guro. Marcus Uy, iMinds Philippines.